Magandang araw mga kaibigan. Medyo malungkot na balita itong pag-usapan natin ngayon. Post ng ABS-CBN News. Anak na lulong umano sa pulburon, pinatay ang sariling ina. Sunod-sunod naman lang ning. Basahin natin itong sa ulat. Itinuturong suspek sa pamamaslang ang isang 59 anyos na ginang sa Kabakan ko nitong Lunes, umagang kanyang anak na hinihinalang lulong sa droga. Ayon sa Kabakan Police, nangyari ang krimen sa Purok Mabuhay, Barangay Kilagasan. Habang nasa kusina ang biktima at lapitan ng anak na 36 anyos na humihingi ng pera. Yung ginang, 59 anyos, yung nanay. Ang anak na lulong sa pulburon, 36 years old, humihingi ng pera. Nang walang maibigay ang biktima, kaagad nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa pagitan ng mag-ina. Kwento ng suspek, hindi niya umano napigilan ang kanyang sarili kung kaya't kumuha siya ng, hindi ko na lang banggitin, nakakarima rin. Mismong ina niya is ginurgur. Hindi niya napigilan ang sarili. Nagalit dahil yan sa epekto ng pulburon. Patakas na sanang suspek na anak ng maaresto ng mga barangay tanod at mga pulis. Nakarecover sa suspek ang ginamit sa krimen. Nakuha rin ng mga pulis sa suspek, sa kwarto ng suspek, ang mga pulburon paraphernalia. Ayon sa pulisya, dati rin na naharap sa pulburon case ang suspek na nakuhaan ng illegal na pulburon. Sinampahan ng suspek ng kasong parricide at kasalukuyang nasa kustudya ng Kabakan Police. Again, tanungin natin kay Secretary John Vic Rimulya, kailan ba siya nag-press conference na bumaba na daw ang krimen sa bansa ng halos 80%, sabi niya, kung noon takot umuwi ang mamamayan, ngayon safety na sa aking pamamahala. Ang galing, ang sarap pakinggan yung mga ganong pronouncement. Mayo lang niya sinabi yun Mayo o April, yung inilunsad niya yung kanyang programa na Safe Cities Nationwide. Hinuhuli ang mga naglalasing, hinuhuli ang mga adiktos, ang mga pinagbawal, curfew, may curfew na daw nationwide, yung mga nakahubad, hinuhuli. Ang ganda sana yung masustain yung ganong mga programa. Kasi sino ba naman ang ayaw ng yung ginawa ni Tatay Digong noon, sana magawa rin nila ngayon. Kailang wala. Parang ningas kugon itong ginagawa. Hanggang press conference lang. Wala rin nangyari. Ano yung sa isang press con? Nagsabi si Secretary Rimulya, we want our students to feel safe. We want the parents to feel safe. Sabi niya sa kanyang press conference. Dapat ligtas ang mga estudyante, mga parents. We will increase police visibility. Ano ngayon nangyari sa Tacloban? Tapos dito naman sa Kabakan. Sarili. Ito yung masamang epekto ng pulburon. Kaya imbes na sayang yung ganansya natin nung panahon ni Tatay Digong. Hindi nila naituloy dahil ang kwan lang nila is dapat bloodless daw. Wala daw dapat mamatay ng mga adiktos, benediktos.
O anong gusto nila? Ito ngayon, kawawang biktima o kawawang mga naawa sila sa mga adiktos, binidiktos, hindi sila naawa sa mga biktima. Mga sinasabi nilang na biktima ng extrajudicial killings. Yes, meron. Kaya lang hindi naman pinag-utos ni Tatay Digong natin. Hindi naman state policy na mag-educate. May mga buluyogon, may mga ano lang na pulis. So di sila, bakit idamay si Tatay Digong? Kaya ngayon, naghirap ang ating Tatay Digong sa kulungan. At sige lang, tinanggap naman ni Tatay Digong kanyang kapalaran. History will judge kung tama ba itong ginagawa ng presidente natin ngayon na pinagmamalaki nila bloodless campaign. Epektibo ang ating kampanya laban sa pulburon. Epektibo sa inyong mga... So, nakakalungkot. May balita rin akong so, sa Tacloban, ilan yung namatay? 3. Kabakan sa Zamboanga, mag-asawang Philippine Marines namatay din kamakailan, the other day ata, dahil sa kahirapan sa buhay. Ang gulo na tinitignan ng mga investigadores, nag-away ang mag-asawa dahil sa problema nila sa pinansyal. At dahil sa pag-away, itong lalaking Marines lumalabas, binaril niya ang kanyang asawa, tapos sarili niya binaril na rin niya. Yun po ang mahirap sa atin ngayon, na ang buhay natin hindi natin alam anong bigla-biglaan lang. Kaya dapat ihanda natin ang ating buhay. Anytime may mangyari, handa tayong humarap sa Panginoon. Palagi yung sinasabi ko, ABC. Pwede kang mamatay sa disgrasya o bangungot, high blood, heart stroke, Yeah. Hindi, it's yung heart attack. So, ABC tayo palagi, mga kaibigan. Ano yung ABC? Accept that you are a sinner. Believe, maniwala na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng ating kasalanan. And C, commit or surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ. Pag nagawa natin yon, anytime na darating na ang kamatayan sa atin, may kasiguruhan tayo na makabalik sa langit kasama ang ating Panginoong Hesus. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si Kuya ang taga-ano biyero. Huwag mag-atop na gid si Kuya sa iyang balay karon. Huwag na gid si Kuya. Ug karon humanagid si Kuya sa iyang balay. So pag-atop sa iyang balay, huwag nindot na gid kay tan-awon. Nindot na gid kay ang atop nilang ate kay na humanagyod. So karon Kuya ug ate, unsa imong masulti nga naka-atop na gyud mo o naayuhan na ang inyong balay? So pila naaday mo'y anak ate o wala mo'y anak? So pila na ni katuig ang inyong balay? Tulo. So tulo na. So aya pa napulihan. Aya pa gyud mo nakaatop sa inyong balay og yero. So unsa inyong masulti Kuya og ate nga natagaan mo yero? Ang unos na nagpasalamat ko sa Ginoo og labi na sa nagvideo karon nga kung kanang wala ang kuan, wala dili may mawan among balay. So
Salamat gid kaayo. Oo. Ikaw kuya, unsa imong masulti? Salamat sa naghatag ani nga kuan. No para lang ninan may sa Ginoo nga Panalangin nahatagan ra gyud mo nahatagan ra ra gyud gyud mi ang nila. balay. Salamat Salamat. Salamat. Sige, daghang salamat pod.